Napakaringal ng libing ni Kapitan Tiago. Ipinagunita ng kura sa parokya ang pagkamatay nito nang hindi nangungumpisal, ngunit nagtanggol kaagad si Padre Irene. Kung ating ipagkakaitang egzekya sa bawat namatay na di nakapangumpisal, kalimutan na natin ang de profundis. Ang mga kahigpitang iyay pinaiiral lamang kung ang hindi nakapangumpisal ay walang ibabayad. Ngunit si Kapitan Tiago, aba, kung ang mga Chinong hindi binyagan ay inililibing ninyo ng may misa de requiem pa. Pinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging albathea niya na tatanggap ng kanyang huling habilin. Iniwan ang bahagi ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga korporasyon ng mga praile at halagang 20 piso para sa matrikula ng mga mahihirap na nag-aaral. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Tiago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw, ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin iyon ng kanyang bulsa at budhi. Sa tahanan ng Yumaoy nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Tiago sa mga mongha sa Santa Cruz noong kasalukuyang naghihinalo. Dahil sa mga pamisa at pamanang iniwan sa mga simbahan ay iniligtas ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Walang nag-alinlangan sa balitang yaon. Isinalaysay ang anyo ni Kapitan Tiago. Ito'y nakaprak, nakaumbok ang pisngi dahil sa pagnganga at hindi nalimutan ang kwakong panghitit ng apyan at ang manok na sasabungin. Ginawa ng buong dangal ang Ezekias. Nagkaroon ng responso sa bahay at daan. 3 pari ang namahala rito. Maraming kamanyang ang sinunog. Maraming awit sa wikang Latin. Nag-aksaya ng maraming agwa bendita. At bilang parangal ay inawit sa tinig na palpeto ni Padre Irene ang Dies Irae, kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay sa kakakalembang ng kampana para sa namatay. Lumaganap sa lalawigan ang balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego. Nabalitaan sa Tiani na pagpapatapon ng pinakamagaang na parusa sa binata at saka ipapapatay habang nasa daan. Nang makarating ang balita sa kubong tinitirahan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Nabingi ang tainga ng dalaga at nakaramdam ng matinding dalamhati ang puso, namutla hanggang sa tuluyang mawalan ng malay tao. Nang mahimasmasan, isang tinig na lihim ang nag-udyok ng tanging paraan ngunit kakilakilabot. Si Padre Camora, ang kura! Napakagatlabi si Huli at malungkot na nagmuni-muni. Nang dakpin ang kanyang ingkong upang palitawin ang kanyang ama, si Padre Camora ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Hindi lubos na nasiyahan ng praile sa matapat niyang pasasalamat, kundi humiling ito ng mga paghahandog. Mula noon ay iniwasan na niya ang praile. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng 30 piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawanina para sa mahihirap. Sinunod ni Huli ang payo at pinatungo niya roon ang manang na may dalang isang salapi at ilang putol ng tindang na usana na huli ng kanyang ingkong, ngunit walang nagawa ang kawani upang mapalaya si Basilio. Ipinayo nitong kausapin ang hukom. Tumungo si Huli sa hukom. Ang hukom naman ay nagpayong humingi sila ng tulong kay Padre Camora. Ngunit umiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi. Si Padre Camora ay kilalang malikot sa babae. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi ba payo ni Tandang Basyo Makunat na dapat lamang na nagtutungo sa kumbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga magulang upang mag-ulat sa kura kung ano ang nangyayari sa tahanan?
Sa unay nag-atubili si Huli, ngunit nang mabalitaan niyang napalaya na sa Maynila ang mga kasamahang bilanggo ni Basilio at ang binata na lamang ang tanging naiwan dahil walang tumulong, natapos ang takot ng dalaga, pinamanhikan niyang samahan siya ni Hermana Bali sa kumbento, datapwat nang dumating sa pinto nito. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihing nagtangkang tumakas. Kapag patay na, isa ka magsisi. Pikit matang pumasok si Huli sa pintuan, kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumitili sa lansangan.